Dating Speaker Romualdez sinangkot sa flood control kickback ng dating security aide ni Saldico. Ang detalye ng balita mula kay Kapar MJ Mondihar. Ang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Katunayan, para hindi raw mahalata ang kadalang transaksyon, binansagan nilang basura ang mga maletang naglalaman ng milyong-milyong pondo. Bukod kay Congressman Ko, may iba pa raw siya nakitang kongresista na sangkot. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence sa Taguig. Itinanggi naman ni Congressman Yap ang pagkakadawit sa issue. Bukod kay Yap, pinangalanan din ni Gutierreza si dating House Speaker Martin Romualdez na pinagdadalhan daw nila ng pera mula sa mga bahay ni Congressman Ko. Humigit kumulang 3 bisis ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico, sa Horizon Resident at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 Mackenzie Street, Taguig. Si Ko ang chairman ng House Committee on Appropriations sa loob ng 3 taon na si Romualdez ang speaker nitong 19 Congress. Ibig sabihin, 3 taon nilang pinangunahan ang budget preparation sa Kamara mula 2023, 2024 at 2025. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Nilino naman ni Gutierreza na personal knowledge ang kanyang inilahad dito sa Senado. Buhat na magtrabaho siya bilang security aide ni Saldico, Disyembre ng 2024 hanggang Agosto ngayong taon. So yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap average 3 times a week. 3 times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. Binansagan ng marami bilang pinakakurap na pambansang pondo sa kasaysayan ng Pilipinas ang 2025 national budget na dumaan kina Ko at Romualdez. Humiling naman si Gutierreza na isailalim siya sa Witness Protection Program dahil sa bigat ng kanyang isiniwala. Para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal. MJ Mondihar, SMNI News. Samantala, integridad at pagiging patas ang Independence Commission for Infrastructure tiniyak ng Malacanang. Ang detalye, malaki ka para President Katarong. Binigyang diin ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ang pagiging independent ng ICI ay nakasalalay sa pagiging patas, may integridad at malaya mula sa anumang impluensya. Nilinaw ni Castro na kahit kumukuha ng mga dokumento mula sa mga ahensya ng gobyerno ang ICI, hindi nito nasasagasaan ang pagiging malaya ng komisyon sapagkat tinitignan nito ang lahat ng posibleng mapagkukunan ng ebidensya. Ang pagiging independent ng isang investigating body ay makikita kung ito ba ay impartial, walang kinikilingan, walang kinakampihan, walang tinatanggap na suhol o napapamalitang tumanggap ng suhol para ipagtanggol ang nasasabing sangkot. Dagdag pa niya, ang mga natuklasan ng Senado at Kamara ay maaari ring makatulong sa pagpapatibay ng investigasyon ng komisyon. Ngunit nilinaw na hindi saklaw ng ICI ang paggawa ng batas o pagkikialam sa trabaho ng lehislatura. You just cannot get evidence out of thin air. Magmumula rin ito sa mga dokumento mula sa gobyerno. Hindi lamang yun ang titignan ng ICI. Lahat ng anggulo na maaari nilang makuha para makumpletong ebidensya, kukuhanin po nila. Kung may maitutulong po ang Senado, ang House of Representatives sa kanilang mga naisiwalat na dyan sa pamamagitan ng kanilang pag-iimbestiga, bakit naman hindi pwedeng itulong ito?
Samantala, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Brian Keith Hosaka, dating tagapagsalita ng Korte Suprema, bilang Executive Director ng Independent Commission for Infrastructure. Si Hosaka, na dating Commissioner din ng Governance Commission for GOCCs, ay tutulong sa ICI sa pagsisiyasyon ng maling paggamit ng pondo sa mga flood control at iba pang proyektong infrastruktura sa nakalipas na 10 taon. Ang ICI na itinatag sa ilalim ng Executive Order No. 94 ay pinamumunuan ni Andres Reyes Jr. kasama sina Rogelio Singson at Rosana Fajardo bilang mga miyembro. Nagsisilbi namang Special Advisor at Investigador si Mayor Benjamin Magalong ng Baguio City. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creseline Catarong, SMNI News. Quezon City, Filipino-Chinese business. Ayon sa kanila, anomalya sa flood control, malaking dagok sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Ang detalye mula kay Marcina Torno. Naglabas na matinding sentimiento ang ilang Filipino-Chinese na negosyante sa Quezon City hinggil sa kontrobersyal na isyu ng bilyong-bilyong pisong flood control project sa bansa. Ito ay sa gitna ng ginagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee at ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, kung saan iba't ibang pangalan na ng malalaking politiko ang nadadawit sa munay malawakang korupsyon sa mga naturang proyekto. Para sa QC Association for Filipino-Chinese Business Incorporated, may seryosong epekto sa ekonomiya kung hindi matutuldukan ang korupsyon. Ayon sa kanila, ang katiwaliang ito ay hindi lamang nagpapabigat sa pamahalaan, kundi nagsisilbi ring hadlang upang makahikayat ng mas maraming dayuhang mamumuhunan sa Pilipinas. Ngunit higit pa rito, binigyang diin ng mga negosyante na hindi lamang silang naaapektuhan. Ang pinakamabigat na dagok ay ang karaniwang Pilipino na patuloy na naghihirap dahil sa pagkakait ng oportunidad, trabaho at mas maayos na kabuhayan. Like today, the dollar is so high. So for us, sa mga na nangangailangan ng dollar, it's nagiging mahalang produkto. So cost of doing business. But at the same time, makikita natin nga na naghihirap ang mga kababayan natin. We're always affected because sila mga customer natin eh. So kung wala silang pinagkakakita na maganda, wala rin silang gagastusin. Para kay Benjamin Ko, Secretary General ng Quezon City Chinatown Development Foundation Incorporated, matagal nang ramdam ng negosyong epekto ng walang katapusang isyu sa politika at katiwalian. Sawa na anyang business community sa ganitong sitwasyon dahil sa imbes na makapagbukas ng mas maraming negosyo at oportunidad ay lalong natetenga sa problemang hindi naman nila kontrolado. Dagdag pa niya, kahit ang mga simpleng economic activities gaya ng night market ay malaking ambag na sana sa lokal na ekonomiya. Subalit naaantala ito dahil sa kawalan ng katiyakan bunsod ng mga kontrobersyang politikal. Business community, we are really tired of all these things. These things is not helping our country grow. And gusto natin mas may business activities, economic activities. Sa huli, umaasa ang dalawang Filipino-Chinese business groups na sa lalong madaling panahon ay maresolba na ang isyu ng korupsyon at politika upang makausad ang bansa. So, hopefully, sana sa maiksing panahon, masettled na po itong problem para we can move on. No? Otherwise, I will be stuck in all these issues, I don't know for how long. We should always stay hopeful because if we say hopeless, wala na tayo dito. So, it's always ganun naman. And we hope na sana maayos. But anyway, we do what we can on our part. Hindi natin control, dahil pagdasal na lang natin sila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Samantala, integrated bus terminal na idineklarang 40% complete sa isang bayan sa Misamis Occidental, hindi mahagilap. Alamin natin ang buong detalye mula kay Kapar Almar Porzuelo. Malaking bagay para sa isang bayan ang magkaroon ng isang maayos na bus terminal dahil nagbibigay ito ng madaling access papunta sa ibang probinsya, pinapapabilis ang kalakalan at ang paglalakbay ng mga tao at napapagaan ang paghahatid ng mga produkto. Kung mayroong bus terminal, nagkakaroon ng trabaho ang mga driver, konduktor, dispatcher at iba pang manggagawa at umuusbong ang negosyo. Ang bus terminal din ay isang patunay na mayroong maayos at tamang city planning ang isang local government unit o LGU dahil nakokontrol nito ang trapiko at nailalagay sa ayos at ligtas ang mga pasahero dahil sa tamang babaan at sakayan. Ngunit paano kung ang bus terminal na sana'y magbibigay ng maraming oportunidad sa isang LGU ay isa palang ghost project?
Katulad na lang sa bayan ng Sapang Dalaga sa probinsya ng Misamis Occidental na kung saan ayon sa 2021 COA report, nasa 40% complete na umano ang tinatawag na Integrated Bus and Jeepney Terminal at pumalo na sa halos 42 milyong piso ang halaga na ginamit sa pagpapatayo nito. Pero sa eksklusibong panayam ng SMNI News sa mga residente, wala umanong kahit isang poste o hukay para sa pagtatayuan ng Integrated Bus Terminal. Gayong taong 2021 pa may record mula sa COA na sinimulan na umano ang konstruksyon nito. Ang ilan sa kanila ay nagsampa na umano ng kaso sa ombudsman para maliwanagan kung nasaan ang halos 42 million pesos na pondo. Yes, sir. Isa din ako sa nagsampa noon dahil nga po sa sinabi nilang meron na silang naitayong bus terminal. Ang pagkakalam ko sa yung nakita namin sa COA na report is meron na silang reporting na 40% completion doon sa project na yon na sinasabing bus terminal. Pero sa totoo lang, wala pang bus terminal doon sa amin. Kahit yung sabihin nating bakal na lang na itinayo, wala pa po yung nangyari sa amin. Nagsampa mi kay tinuod man pong wala terminal sa amo as Pandalaga. Yun po, hindi lumalabas yung project namin dyan sa bus terminal namin. Wala kaming bus terminal kasi yung project, wala, hindi lumalabas po. Sa COA siya, nahibalong. Na-release na ang kwarta sa bus terminal. Wala dyan, bisag COA, wala dyan bus terminal. Base sa inilabas ng Commission on Audit na executive summary para sa bayan ng Sapang Dalaga noong taong 2021, nakatanggap ang naturang LGU ng Seal of Good Financial Housekeeping Award dahil umano sa tamang paggamit ng pera ng gobyerno at kabilang na dito ang pondo ng nasabing Integrated Bus Terminal. Kaya upang personal na makita ang sinasabing 40% completed na bus terminal, tinungo ng SMNI News ang nasabing bayan para hanapin ang ginagawang bus terminal. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Sapang Dalaga dito sa Misamis Occidental. Ayon sa mga residente, matagal lang nakatayo ang gusali na ito, more than 30 years na. Ito na rin ang nagsisilbi nilang kumbaga bus terminal. Dito yung babaan at sakayan ng mga residente papunta sa iba't ibang bayan. Matagal na to. Matagal na to. So hindi pa to? Hindi pa yung tinatawag na integrated bus terminal. Wala dito. Wala yung audit sa COA, yung integrated bus terminal. Wala. Kanira man ang ikanilang ang ilaang. Hindi siya. And wala na sila ilain. Oo. Meron ba bus terminal? Ito lang. Ito lang po. Wala na. Pag abot na ko diri kanit siyang building mo, nag-unit siya. Daan nag-unit siya. Dugay na kayo, mayroong kag 20 years plus. 20 years plus Sa pinpag yun, kay panahon pa to sa ang nakuha nila ka mayor, si Mayorya pa. Dugay na pa kay kayo, mga 20-30 years. Yung iba naman, hindi alam na merong idiniklara ang kanilang bayan na integrated bus terminal na gumastos na ng halos 42 million pesos. Okay ba o anak? Okay ba o anak? Naday? Wala, sir. Para sa bus terminal? Wala akong sayo, sir. Tinungo ng SMNI News ang munisipyo ng Sapang Dalaga ngunit walang humarap sa aming team at sinisikap naming tawagan sa kanyang numero si Sapang Dalaga Vice Mayor Donji Animas na siyang alkalde nung lumutang ang sinasabing integrated bus terminal ngunit hindi ito sumasagot sa aming tawag. Sinisikap pa ng SMNI News na makuha ang panig ng naturang LGU patungkol sa issue. Sa totoo lang, sir, yung takot, nandyan na yan. Kasi hindi naman basta-basta yung mga kalaban namin. Mayor siya yung may hawak ng ano. Pero, paano naman maririnig yung side namin kung magpapadala kami sa takot? Kaya ngayon po, lumantad kami para malaman ng taong bayan, malaman ng nag-iimbestiga na mayroong nangyayaring ganon sa aming lugar. Mayroong nangyayaring mga hindi maganda, lalo na sa pamamalakad sa lugar namin, sa Sapang Dalaga. Dapat sana, pero wala mang pakialam yung mga tao dyan. Kasi takot magsalita. Takot sa mayor. Ganyan talaga ang buhay sa Pangdalaga. Parang binusalan yung nila. Hindi ako matatakot. Bakit sino bang tatakot? Para naman tayong mamamatay. Isa lang buhay natin. Hindi ako matatakot. Ang message ko sa mga kababayan natin sa Sapang Dalaga,
Since ito naman, may interview kami, hindi naman to gawa-gawa. Kung gusto nyo makita yung report, pwede kayong manghingi ng report. Meron kaming hawak noon kasi nakapile na rin yan sa ombudsman. Hiling ngayon ng mga taga-Sapang Dalaga na aksyonan ng kinauukulan ang mga nangyayaring katiwalian sa kanilang lugar, magkaroon ng transparency at higit sa lahat, ibalik ang pera ng taong bayan. Mula dito sa Misamis Occidental, para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo, SMNI News. Magbabalik ng 60 bilyong pondo ng PhilHealth na kakaduda. Ayon niya isang political strategist. Alamin natin ang buong detalye mula naman kay Kabar Jane Codnita. Ang nakita natin, sunod-sunod na positioning ang ginawa niya before the September 21 rally, foremost of which is yung pagbalik niya dun sa PhilHealth na yung pinagdududahan ko kasi unang-una hindi pa naman tapos ang taon, how can you declare a savings? May savings daw. Pangalawa, dapat may certification yan sa Bureau of Treasury na itong pondong ito ay savings. Pangatlo, kung yan ay galing dun sa flood control na i-realign, hindi siya savings. Yan ang isa sa mga isyu ngayon sa bansa na nais ni Prof. Malutikia, isang political strategist na matutukan ng publiko. Noong Setyembre 20, ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabalik ng 60 bilyong pisong pondo sa PhilHealth para mas mapabuti pa ang kanilang pagbibigay serbisyo sa lahat na nangangailangan ng tulong sa isyu ng kalusugan. Matatandaan na noong 2024, naging mainit na usapin ang pagbabalik sa 89.9 billion pesos unused funds ng PhilHealth sa Bureau of Treasury. Kaugnay nito, sinabi ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth, wala pa silang konkretong impormasyon mula sa Bureau of Treasury tungkol sa proseso ng pagbabalik ng pondo. Para naman kay Tikia, indikasyon ito na ramdam ng pamahalaan ang galit ng taong bayan sa mga nangyayari ngayong katiwalian kasunod ng mga anomalya sa flood control projects. Kinuha nila kung para saan, hindi klarado, tapos yung pala, just before the September 21 rally, binalik. So sa akin yon is a registration na galit ang tao at kailangan nilang umaksyon para makuha yung tiwala muli, no? Hindi naman madaling makuha yung tiwala. Sa usapin naman ng investigasyon ng mga anomalya sa flood control projects, sinabi ni Tikia na dapat investigahan lahat at hindi lamang nakatutok sa 15 contractor na pinangalanan ni Pangulong Marcos. Ang focus lang kasi sa Bulacan at saka sa Oriental Mindoro at saka sa mga contractors. Napakaliit lamang yan. 20% ng flood control projects, no? Napakaliit, covering 15 contractors. So sa simula pa lang ng inquiry, dinefine na ng Pangulo kung sino yung titingnan. No? Hindi nga binubuksan yung ibang lugar eh. Hindi nga sinasabi saan nagkaroon ng parking, saan nagkaroon ng anong tawag doon, ng ano yung isa? Parking at saka sagasa, no? So hindi, ang nakikita lang natin tip ng iceberg. Hindi natin nakikita pa yung kabuuan. Maliban sa flood control projects, marami pa rin anyang katiwalian sa iba pang proyekto ng pamahalaan. Alam mo, pag binuksan nila yung school building project, magugulat ka dyan. Pag binuksan nila yung farm to market road, magugulat ka dyan. Pag binuksan nila yung supposedly free irrigation tayo, free irrigation water, no? Magugulat ka dyan. Bakit paulit-ulit na lang ng building irrigation dikes, etc., etc., pero hindi naman nakakatulong sa magsasaka. Nitong nagdaang mga araw, nanawagan si Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr. na magsagawa ng audit sa lahat ng farm-to-market road mula 2021 hanggang ngayong taon. Ito si Jane Codnita, yung citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Showbiz!